Alam mo, minsan hindi mo kailangan ng mas maraming bagay para maging payapa. Kailangan mo lang tumigil sa paghabol sa mga hindi naman talaga para sa'yo. Peace of mind doesn't come from having everything. It comes from letting go of what drains you. Hindi lahat ng gusto mo, kailangan mo. At hindi lahat ng hinahabol mo, magdadala ng saya. Kaya sa video na to, pag-uusapan natin ang 14 na bagay na hindi mo dapat habulin kung gusto mong maranasan ang tahimik, kalmado, at totoo mong kapayapaan. Number 1, huwag mong habulin ang lahat ng taong umaalis. Alam mo yung pakiramdam na binigay mo na lahat, tapos sa huli, sila pa yung biglang lumayo. Ang sakit, di ba? Kasi natural sa atin, yung gusto nating ayusin, gusto nating habulin, gusto nating ipaglaban yung mga taong akala natin ay para sa atin. Pero minsan, yung paghabol mo sa taong umaalis, yun din mismo ang dahilan kung bakit hindi ka na matahimik. Ang totoo, hindi mo kailangang habulin ang lahat ng taong umaalis. Kasi kung totoo silang tao sa'yo, hindi mo na kailangang habulin. Mananatili sila. Ang mga taong para sa'yo, hindi mo kailangang patunayan ang halaga mo. Hindi mo kailangang magmakaawa para sa presensya nila. They will stay, not because you force them to, but because they choose to. Kapag pilit mong hinahabol ang taong gusto nang umalis, para kang humahabol sa hangin. Napagod ka lang sa wala. Lalo ka lang nasasaktan. Lalo kang nauubos. Kasi yung energy na dapat ginagamit mo para ayusin ang sarili mo, binibigay mo sa mga taong hindi na interesado sa'yo. At alam mo yung irony? Kapag tinigilan mong habulin sila, doon mo mararamdaman yung peace. Hindi dahil wala ka ng pakialam, kundi dahil natutunan mong bitawan yung mga bagay na hindi mo na makukontrol. Sometimes, letting go is the most loving thing you can do for yourself. Hayaan mo na kung gusto nilang umalis. Hayaan mong matupad ang gusto nila. Kasi kung talagang para sa'yo sila, babalik sila nang hindi mo na kailangang habulin. Pero kung hindi man, okay lang. Hindi mo kailangan ng taong kailangang pilitin para manatili. You deserve someone who chooses to stay. Freely, willingly, and wholeheartedly. Ang tunay na kapayapaan ay dumarating sa sandaling tinanggap mong hindi mo kailangang habulin ang lahat ng nawawala. Minsan, yung pagkawala nila, yun mismo ang paraan ng Diyos para makuha mo ang kapayapaang matagal mo nang hinahanap. Number 2, huwag mong habulin ang perpektong buhay. Minsan, nakikita mo sa social media na parang lahat ng tao, ang ganda ng takbo ng buhay nila. Perfect relationship, perfect job, perfect skin, perfect travel photos. At mapapaisip ka, bakit ako hindi ganun? Pero ang totoo, lahat ng nakikita mo, edited version lang ng realidad. Behind every smile, may struggle. Behind every success post, may pagod, may iyak, at mga panahong gusto na nilang sumuko. Ang problema kasi, hinahabol natin ang perfect life na wala naman talagang standard. Sino bang nagsabing kailangan kang maging successful sa edad na ito? Sino bang nagsabing dapat ganito ka na ngayon? The truth is, life doesn't follow a script at hindi mo kailangang sumunod sa timeline ng iba. Ang masakit, habang hinahabol mo yung perpektong buhay, unti-unti mong nakakalimutan yung simpleng saya na nasa harap mo na. Yung kape sa umaga, yung tawanan kasama ng pamilya, yung hangin na malamig sa gabi, yung pakiramdam na kahit pagod ka, buhay ka pa rin. Hindi mo na napapansin ang mga bagay na yon. Kapag hinahabol mo ang perfection, mapapagod ka. Kasi walang katapusan yan. Laging may mas magaling, laging may mas maganda, mas mayaman, mas ahead pa sa'yo. At habang inaabot mo yung hindi maaabot, unti-unti kang nawawala sa sarili mo. Pero kapag tinigilan mong habulin ang perpektong buhay at nagsimulang tanggapin ang real life mo, doon mo mararanasan ang totoong kapayapaan. Kasi hindi mo na kailangang magpanggap. Hindi mo na kailangang makipaghabulan sa mundo. You just breathe and live one at a time. Number 3, huwag mong habulin ang lahat ng oportunidad. Alam mo yung feeling na parang kailangan mong sunggaban lahat ng dumarating na chance? Yung tipong may mag-aalok ng bagong trabaho. Sasabihin mong, baka ito na yun. May bagong investment. Baka dito ko yayaman. May bagong tao. Baka siya na ang the one ko. Pero sa kakahabol mo sa lahat ng baka, napapagod ka na. At hindi mo na alam kung alin talaga ang para sa'yo. Hindi lahat ng oportunidad ay pagpapala. Minsan, distraction lang.
Minsan dumadating yan, hindi para kunin mo, kundi para subukin kung marunong ka bang tumanggi. Because peace doesn't come from having every open door. It comes from knowing which door is yours. Isipin mo to, kung hahabulin mo ang lahat, mauubos ka. Hindi mo pwedeng pasukin ang bawat direksyon. Kasi kahit gusto mong makuha lahat, hindi ka makakarating kahit saan. Parang naglalakad ka sa daan na may 10 liko. Kung sabay mong tatahakin lahat, mapapagod ka bago ka pa makarating sa kahit isang dulo. Kaya mahalaga na matuto kang pumili. Hindi ka tinatawag sa lahat ng bagay at hindi mo kailangang patunayan sa sarili mo na kaya mong gawin ang lahat. Ang tunay na matalino, marunong tumanggi. Ang tunay na matatag, marunong maghintay. Sometimes the best yes comes after 1,000 no's. Kasi doon mo lang talaga maririnig kung saan ka dinadala ng purpose mo. Kapag may kapayapaan sa loob mo, kahit hindi mo nakuha ang lahat ng opportunity, ibig sabihin, natutunan mo na kung alin ang para sa'yo at alin ang dapat mong palampasin. At sa totoo lang, yun ang isa sa pinakamalaking tanda ng matured mindset. Yung hindi ka natakot mawalan. Kasi alam mong hindi mo kailangang habulin ang bagay na talagang para sa'yo. Dahil yun mismo ang hahabol sa'yo sa tamang oras. Number 4, huwag mong habulin ang mga taong ayaw kang intindihin. Alam mo yung pakiramdam na halos maubos ka, kakapaliwanag, kakasabi ng totoo, pero parang laging may pader sa harap mo. Kahit anong effort mo, hindi pa rin nila nakikita kung ano talaga ang nasa puso mo. Nakakapagod, di ba? Minsan kasi, kahit anong linaw ng intensyon mo, kung sarado ang isip ng tao, hindi ka pa rin nila maririnig. Hindi dahil mali ka, kundi dahil ayaw talaga nilang umintindi. At yan ang totoo. Hindi mo responsibilidad na pilitin silang makita ang side mo. You can explain yourself once, twice, or even 10 times. Pero kung wala silang willingness na makinig, you're just wasting your peace. Ang totoo, hindi mo kailangang habulin ang mga taong pinipili lang marinig yung gusto nilang marinig. Kasi ganito yan, understanding is a choice. Kahit gaano pang linawin, kung ang gusto nila ay maghusga, yun pa rin ang makikita nila. Kaya wag mong sayangin ang lakas mo sa mga taong ganyan. Ang mga taong tunay na nagmamahal at may malasakit sa'yo, kahit hindi mo masabi ng buo, mararamdaman pa rin nila kung ano ang gusto mong iparating. Hindi mo kailangan magpaliwanag ng paulit-ulit kasi sila mismo ang kusang iintindi sa'yo. So next time na maramdaman mong hindi ka pinapakinggan, huminga ka ng malalim. At sabihin mo sa sarili mo, hindi ko kailangang habulin ng mga ayaw akong unawain. Ang kapayapaan mo ay mas mahalaga kaysa sa pagpapatunay sa mga taong sarado ang puso. Let them misunderstand you if they want. Your peace is worth more than their approval. Number 5, huwag mong habulin ang atensyon. Alam mo kung bakit? Kasi the more you chase attention, the more you lose yourself. Mapapansin mo, kapag masyado mong iniisip kung anong sasabihin ng tao, kapag masyado mong iniisip kung magugustuhan ba nila ang post mo, o kung napansin ba nila ang ginawa mong kabutihan, napapagod ka. At sa totoo lang, wala kang nakukuhang kapayapaan doon. Maraming tao ngayon ang nauubos sa paghahabol ng likes, ng views, o kahit ng simpleng papuri. Pero sa dulo, kahit makuha mo lahat yan, may kulang pa rin. Kasi hindi mo naman kailangan ng atensyon para maging mahalaga. You just need to know your worth, even when no one's looking. Hindi mo kailangang ipakita sa lahat na okay ka para lang mapansin ka. Hindi mo kailangan maging maingay para mapansin ang boses mo. Kasi minsan, yung mga tahimik, sila yung may tunay na peace. Kapag natutunan mong tumahimik at mag-focus sa sarili mo, sa growth mo, sa ginagawa mong mabuti kahit walang audience, doon mo mararanasan yung genuine peace of mind. Hindi mo na kailangang magpa-impress kasi alam mo na kung sino ka. Ang atensyon, parang hangin lang yan. Dumarating, umaalis. Pero ang halaga mo, hindi nakabase sa kung gaano karaming taong nakatingin sa'yo. It's about how you see yourself when no one's watching. Kaya kung gusto mong maging payapa, tigilan mong habulin ang atensyon. Instead, habulin mo yung version ng sarili mo na tahimik pero totoo. Hindi loud pero may laman. Hindi sikat pero kontento. Kasi kapag ganun ka, kahit walang pumalakpak, maririnig mo pa rin ang sarili mong kalmado. Number 6, huwag mong habulin ang material na bagay. Alam mo yung pakiramdam na parang kailangan mo laging may bago. Bagong phone, bagong sapatos, bagong damit.
Kasi yun ang sukatan ng tagumpay sa paningin ng mundo. Ang totoo, minsan hindi natin namamalayan. Unti-unti tayong nauubos sa kakahabol sa mga bagay na panandalian lang. Kasi ganito yan, the more you chase material things, the more you lose the things that truly matter. Kapayapaan, contentment, joy, yung mga bagay na hindi nabibili, pero yun ang bumubuo sa'yo. Walang masama sa pagkakaroon ng maghagandang bagay. Pero kapag yun na ang naging basihan ng halaga mo, doon nagsisimula ang pagkapagod. Kasi laging may mas bago, laging may mas maganda, laging may mas mahal. At habang hinahabol mo yun, hindi mo napapansin, nawawala yung kaligayahang dapat simple lang. Minsan iniisip mo, pag nagkaroon ako nito, mas magiging masaya ako. Pero pag nakuha mo na, may kulang pa rin. Bakit? Kasi hindi kayang punuin ng material na bagay ang butas na spiritual o emotional sa loob mo. Peace doesn't come from what you own. It comes from what you let go of. Kapag natutunan mong maging kontento sa kung anong meron ka, doon mo mararanasan yung tahimik na kaligayahan. Yung tipong hindi mo kailangang i-post, hindi mo kailangang ipagyabang, pero ramdam mo sa loob mo, ito pala yung tunay na yaman. Ang tunay na mayaman, hindi yung maraming gamit, kundi yung marunong makontento kahit konti lang. Dahil sa dulo, hindi mo madadala ang mga bagay na yan. Pero ang kapayapaan, bit-bit mo hanggang sa huli. Number 7, huwag mong habulin ang perfect timing. Kasi kung iisipin mo, wala naman talagang perfect timing. Minsan sa kakahintay mo sa perfect time, nauubos na pala ang panahon mo. Sa kakaisip mo kung ready ka na ba, kung okay na ba lahat, kung tamang-tama na ba ang sitwasyon, ayun, dumaan na yung oportunidad na para sana sa'yo. Totoo yan, walang perpektong panahon. May tamang pananampalataya lang. Kasi minsan, hindi mo kailangang hintayin maging ready ang mundo para magsimula. Kailangan mo lang maniwala na kahit hindi perfect, okay lang magsimula. Isipin mo, kung lahat ng magtatagumpay ay naghihintay ng perfect timing, walang makakapagsimula. Wala sanang nakapagsulat ng libro, walang nakapagpatayo ng negosyo, at walang natutong magmahal ulit. Kasi ang katotohanan, ang perfect timing ay kadalasang ginagawa mo mismo habang kumikilos ka. Habang nagkakamali ka, natututo ka. Habang nahihirapan ka, tumitibay ka. Habang natatakot ka, pero ginagawa mo pa rin, doon mo makikita na hindi mo kailangang maging handa sa lahat ng bagay bago ka magsimula. At minsan, ang tinatawag mong hindi pa tamang oras, yun pala talaga ang tamang panahon para subukin ka, para hubugin ka, at ipakita kung gaano ka kalakas. So stop waiting for the perfect time. Kasi baka habang naghihintay ka ng tamang pagkakataon, nawawala na yung pagkakataon mismo. Just take the step, kahit maliit lang. Kasi minsan, ang mga maliit na hakbang, yun ang nagdadala sa'yo sa pinakamalaking pagbabago ng buhay mo. Hindi mo kailangang hintayin maging perfect ang sitwasyon para umusad ka. Minsan, kailangan mo lang simulan at doon mo malalaman, perfect timing pala to. Kasi sinimulan ko. Number 8, huwag mong habulin ang mga tao para lang hindi ka mag-isa. Kasi to be honest, hindi lahat ng presensya ay kapresensya. Minsan, kahit may kasama ka, mas ramdam mo pa rin ang kalungkutan. Yung tipong may kausap ka nga, pero parang walang nakikinig. Alam mo yung ganong feeling? Yung may mga tao sa paligid mo, pero parang hindi ka naman talaga kasama. Kaya tandaan mo to, ang pagiging mag-isa ay hindi laging masama. Minsan, yan pa nga ang panahon kung kailan mo mas nakikilala ang sarili mo. Kapag tahimik, kapag wala kang kailangang i-please, kapag wala kang kailangang habulin, doon mo maririnig yung totoo mong boses. Ang problema kasi minsan, hinahabol natin yung mga tao, hindi dahil mahal natin sila, kundi dahil takot tayong maiwan. Takot tayong walang kausap, walang kasama, walang sandalan. Pero ang totoo, kung pipilitin mong manatili sa mga taong hindi naman kayang irespeto yung halaga mo, mas masasaktan ka lang sa huli. May mga taong gusto mo lang kasama kasi sanay ka na. Pero isipin mo rin, komportable ka ba talaga? O natatakot ka lang mag-isa? Kasi iba yung comfort sa peace. Pwede kang komportable sa isang relasyon, pero hindi ka payapa. Pwede kang tumawa kasama sila, pero pag uwi mo, mabigat pa rin ang dibdib mo. Kaya kung wala kang makasama ngayon, huwag mong isipin na may kulang sa'yo. Hindi mo kailangang habulin ang mga tao para lang mapuno ang oras mo. Punuan mo muna ng pagmamahal ang sarili mo.
Yung klase ng pagmamahal na hindi nakadepende sa kung sino ang bumabalik o umaalis. Kasi kapag marunong kang maging payapa, kahit mag-isa, hindi mo na kailangang habulin ang kahit sino. Darating yung mga taong karapat dapat manatili. Hindi dahil kailangan mo sila, kundi dahil pinili nilang maging bahagi ng buhay mo. At yan yung klase ng relasyon na hindi nakakapagod. Hindi mo kailangang humabol. Hindi mo kailangang mangamba. Kasi alam mong kahit anong mangyari, buo ka na. Number 9, huwag mong habulin ang mga bagay na kontrolado lang ng panahon. Alam mo yung pakiramdam na kahit anong pilit mo, parang walang nangyayari. Ginagawa mo naman lahat. Nagsusumikap ka, nagdadasal, umaasa, pero parang ang bagal ng galaw ng mundo. Doon ka madalas mapagod kasi gusto mo ng resulta ngayon. Gusto mong makita agad yung bunga ng lahat ng pinaghirapan mo. Pero ang totoo, may mga bagay talaga na hindi mo kayang pabilisin kahit gaano ka pa kasipag o katalino. Kasi may mga sitwasyong ang panahon ang may hawak ng susi. At kapag pinilit mong buksan ng maaga, madalas mabibigo ka lang. Parang pagtatanim, hindi mo pwedeng sigawan ng buto para tumubo. Hindi mo rin pwedeng pilitin ang araw na sumikat ng mas maaga. May proseso yan. May timing. At kung marunong kang maghintay, darating din yung bunga. Hindi dahil pinilit mo, kundi dahil hinintay mo ng may tiwala. Minsan kasi, ang problema natin, gusto nating makuha lahat agad-agad. Love life, career, success, healing, gusto natin instant. Pero ang mga pinakamagagandang bagay sa buhay, hindi nangyayari ng madalian. They grow quietly. They unfold slowly. At habang hindi pa dumarating yung tamang panahon, tinuturuan ka muna kung paano maghintay ng may kapayapaan. Kaya kung may mga bagay kang gustong makamit, pero parang hindi pa ibinibigay sa'yo, huwag kang mainip. Hindi ibig sabihin na hindi mo deserve. Baka hindi pala ngayon ang right time. At pag dumating na yung araw na yun, marirealize mo, buti na lang pala hindi ko pinilit. Buti na lang hinayaan kong panahon ng magturo, hindi lang emosyon ko. Remember, may mga biyayang dumarating hindi dahil hinabol mo, kundi dahil natuto kang maghintay ng may pananampalataya. Number 10, huwag mong habulin ang kasikatan. Alam mo, sa panahon ngayon, ang dali-daling mahulog sa bitag ng fame. Yung tipong gusto mong sumikat sa social media, makakuha ng maraming likes, views, o followers. Kasi pakiramdam mo, pag kilala ka ng lahat, mas may halaga ka. Pero ang totoo, fame doesn't always mean fulfillment. Maraming taong sikat, pero hindi masaya. Maraming kinikilala ng mundo, pero hindi kilala ang sarili nila. Kasi ang kasikatan, parang apoy. Maganda sa simula. Pero kapag hindi mo alam kung paano ito hawakan, pwede ka rin masunog. Minsan, napapagod ka kakahanap ng validation mula sa ibang tao. Gumigising ka araw-araw para lang patunayan sa mundo na, oh, I'm doing great. Kahit deep inside, oh, I'm tired. Nakalimutan mo nang gawin ang mga bagay na dati mong mahal. Dahil masyado ka nang nakapokus sa kung anong tingin ng iba. Kaya kahit marami kang followers, ang totoo, ikaw mismo naliligaw. Hindi mo kailangang sumikat para maging mahalaga. Mas mabuti nang kilala ka ng iilan, pero totoo ka, kaysa kilala ka ng maraming tao, pero hindi mo na makilala kung sino ka talaga. Ang tunay na kapayapaan ay hindi galing sa spotlight, kundi sa mga sandaling tahimik ka, pero kontento. Yung wala kang kailangang patunayan, wala kang kailangang habulin, at wala kang takot na mawala sa eksena. Kasi kapag totoo kang tao, hindi mo kailangang habulin ang kasikatan. Ang liwanag mo, husay ang kikislap, kahit wala ka sa gitna ng entablado. Number 11, huwag mong habulin ang mga taong ginawang option ka lang. Kasi kapag hinabol mo yung taong hindi ka naman pinipili, para mo na rin sinabing, okay lang na masaktan ka, basta lang manatili sila. Pero tanungin mo ang sarili mo, hanggang kailan ka magiging okay sa ganung klaseng pagmamahal? Yung tipong ikaw lagi ang available, ikaw lagi ang nag-a-adjust, ikaw lagi ang naghihintay. Pero sila, busy lang daw. Alam mo yung feeling na laging may almost naging kayo, almost nag-work. Pero sa dulo, ikaw pa rin yung naiwan na umaasa. The truth is, kung totoo kang mahalaga sa isang tao, hindi ka kailangang maghabol. Hindi mo kailangang magpaalala na nandyan ka. Hindi mo kailangang magmakaawa ng oras, pansin, o pagmamahal. Kasi ang taong may malasakit, hindi nagpaparamdam lang kapag convenient.
Hindi yung babalik lang kapag bored siya. Ang taong tunay na marunong magmahal, consistent. Kahit walang audience, kahit walang dahilan, basta mahal ka. So kung pakiramdam mo, ginawa kang option lang, step back. Huwag mong hayaang maging backup plan ka sa buhay ng ibang tao. Hindi mo kailangan patunayan na karapat-dapat kang piliin. Kasi totoo naman, karapat-dapat ka talaga. Kung ayaw nilang makita yon, problema nila yon, hindi sa'yo. Minsan, ang pinakamatinding pagmamahal ay yung marunong kang lumayo sa taong mahal mo. Dahil alam mong hindi na tama. Hindi dahil sumuko ka, kundi dahil pinili mong unahin ang sarili mong kapayapaan. And when you finally stop chasing the wrong person, doon mo makikita ang katahimikan pala, hindi mo kailangang hanapin sa kanila. Nasa loob mo lang pala. At kapag dumating yung tamang tao, hindi mo kailangang habulin. Kasi yung totoo, sabay kayong lalakad. Number 12, huwag mong habulin ang mabilis na resulta. Kasi sa totoo lang, hindi mo kailangang makipagkarera sa kahit kanino. Minsan, dahil sa sobrang pagmamadali natin, nakakalimutan nating tanungin ang sarili natin. Bakit ko ba ito ginagawa? Para saan ba talaga yung hinahabol ko? Napakarami sa atin ang gustong makarating agad sa success. Gusto natin ng instant result, instant growth, instant peace. Pero tandaan mo, kahit ang pinakamagandang bulaklak, hindi mo pwedeng piliting mamakadkad sa isang gabi. It needs time. It needs care and patience. Ganun din ang buhay mo. Minsan kasi, nasasanay na tayo sa instant world. Instant noodles, instant coffee, instant fame. Pero ang mga bagay na totoo, hindi minamadali. The best things take time. At kung pilitin mong pabilisin ang proseso, madalas, hindi mo rin makukuha ang kalidad o lalim ng karanasan na magtuturo sa'yo kung paano maging matatag. Halimbawa, gusto mong gumaling agad sa sakit, gusto mong yumaman agad, gusto mong makalimutan agad ang mga pangyayari, umaabot agad ang pangarap. Pero pansin mo ba, pag minadali mo, madalas nauuwi lang sa pagod, frustration, at burnout. Kasi habang tumatakbo ka papunta sa gusto mong resulta, nakakalimutan mong pahalagahan yung proseso. Yung mismong journey na nagtuturo sa'yo ng disiplina, ng tiyaga at pananampalataya. Hindi mo kailangang tapusin agad ang laban. Ang mahalaga, hindi ka humihinto. Dahil kahit mabagal, basta tuloy-tuloy ka, darating ka rin sa gusto mong puntahan. Pero may kasamang wisdom, depth, at peace. So the next time you feel frustrated kasi parang walang nangyayari, remind yourself, hindi ka late. Hindi ka behind. You're just growing. Slowly but surely. Tandaan mo, ang mga mabubuting bagay ay hindi dumarating sa mga nagmamadali, kundi sa mga marunong maghintay at patuloy na nagtitiwala sa proseso kahit wala pang nakikitang resulta. Number 13, huwag mong habulin ang kontrol sa lahat ng bagay. Alam mo yung feeling na gusto mong planuhin lahat, kung anong mangyayari bukas, kung paano magre-react ang mga tao, kung kailan darating ang tamang pagkakataon. Akala mo, kapag hawak mo ang lahat, magiging payapa ka. Pero ang totoo, doon ka mas napapagod. Kasi habang pilit mong kinukontrol ang bawat detalye, nakakalimutan mong hindi lahat sa buhay, hawak mo talaga. May mga bagay na kahit anong effort mo, hindi mo mapipilit. Halimbawa, hindi mo makukontrol kung anong mararamdaman ng ibang tao sa'yo. Hindi mo rin mapipilit ang timing ng mga bagay na gusto mong mangyari. Minsan, akala natin, peace ang dulo ng kontrol. Pero ang kapalit pala ay anxiety. Yung tipong, konting mali lang, kabado ka na. Konting delay lang, parang gumuho na ang plano mo. Kasi gusto mong mangyari lahat ayon sa gusto mo. Pero life doesn't work that way. Ang totoong kapayapaan, nangyayari kapag natutunan mong magtiwala. Hindi lang sa sarili mo, kundi sa proseso. At higit sa lahat, sa Diyos. Kasi minsan, mas alam niya kung ano ang hindi mo alam. May mga pagkakataon na kailangan mong bitawan yung ideya na dapat ikaw ang may hawak ng lahat. Kasi habang hinahayaan mong gumalaw ang buhay, mas natututo kang mag-adjust, magtiwala, at maghintay. Try mo naman minsan, huminga ka ng malalim, tapos sabihin mo sa sarili mo, okay lang, hindi ko kontrolado lahat, pero okay lang yon. Mapapansin mo, gumagaan ang loob mo. Kasi sa totoo lang, ang peace of mind, hindi galing sa pagkontrol, kundi sa pagtitiwala kahit wala kang kontrol. Let go a little. Because sometimes,
The moment you stop forcing things, that's when everything starts falling into place. Minsan, mas payapa ang isipan kapag marunong kang magtiwala. Magtiwala sa proseso, sa panahon, at sa Diyos. Number 14, huwag mong habulin ang mga bagay na hindi na para sa'yo. Minsan, yan ang pinakamahirap tanggapin. Yung katotohanan kahit gaano mo pa gustuhin, kahit gaano ka pa mag-effort, may mga bagay talagang kailangan mong bitawan. Kasi kahit anong pilit mong hawakan, kapag hindi na talaga para sa'yo, husay ang mawawala. Totoo, no? May mga panahon na ibinibigay sa atin ng Diyos ang isang bagay o isang tao para turuan tayo, hindi para manatili. Pero dahil sanay tayong kumapit, akala natin kapag nawala, may mali sa atin. Ang hindi natin alam, minsan yung pagkawala na yon ang paraan ng Diyos para ilayo ka sa mas malaking gulo o ihanda ka sa mas magandang kapalit. You can't force something that's already done. Hindi mo kailangang habulin ng isang relasyon na matagal nang malamig o isang trabaho na araw-araw ka nalang pinapagod pero wala ka nang natututunan. Hindi mo kailangang ipilit ang sarili mo sa mga sitwasyong paulit-ulit ka lang nasasaktan. Kasi habang pinipilit mong buhayin ang patay, ikaw ang nauubos. Think about it. Ilang beses ka na bang napagod sa kakahabol? Sa kakaisip kung bakit hindi na katulad ng dati. Pero naisip mo na rin bang baka kaya hindi na katulad ng dati kasi tapos na talaga yung season na yon sa buhay mo. Hindi lahat ng ending pagkatalo. Minsan, ending yun ng isang chapter para makapagsimula ka ng bagong chapter. Letting go doesn't mean you gave up. It means you finally chose peace over pain. It means tinigilan mong ipilit ang mga bagay na hindi mo na makukontrol. Kasi minsan, ang kapayapaan ay hindi nasa paghawak, kundi nasa pagbitaw. At alam mo ang maganda? Kapag tinigilan mong habulin yung hindi na para sa'yo, mapapansin mong unti-unting bumabalik ang sigla mo, ang saya mo, at ang sarili mong halaga. Kasi yung energy na dati nilalaan mo sa paghahabol, napupunta na ngayon sa paghilom. Kaya kung nararamdaman mong may isang bagay o may isang tao na unti-unting lumalayo, huwag mo nang pilitin. Ang mga bagay na para sa'yo, hindi mo kailangang habulin. Husay ang lalapit sa tamang panahon. And when it does, you'll finally understand why you had to let go in the first place. Alam mo, minsan akala natin ang kapayapaan ay makukuha kapag nakuha na natin ang lahat ng gusto natin. Kapag stable na ang career, kumpleto ang pamilya, may bahay na tayo, may sasakyan, at may mga taong nagmamahal sa atin. Pero sa totoo lang, peace of mind doesn't come from addition. It comes from subtraction. Hindi ito tungkol sa pagdagdag ng kung ano pa ang kulang, kundi sa pagtanggal ng mga bagay na hindi na dapat dalhin. Kapag tinigilan mong habulin ng mga taong umaalis, hindi ibig sabihin na sumuko ka. Ibig sabihin lang, pinili mong protektahan ang sarili mong kalmado. Kapag tinigilan mong habulin ang validation ng iba, mapapansin mong mas lumalakas ang boses ng sarili mong konsensya. At kapag tinigilan mong habulin ng mga bagay na hindi mo naman makukontrol, mararamdaman mong gumagaan ang dibdib mo. Kasi sa wakas, tinanggap mong hindi mo kailangang hawakan ang lahat. Peace doesn't mean tahimik ang paligid. Peace means tahimik ang isip mo kahit maingay ang mundo. Kahit maraming hindi sigurado, marunong kang ngumiti at magsabi ng, okay lang, kakayanin ko to. May mga pagkakataon talaga na kailangan mong tumigil sa habol para maramdaman mong buo ka na pala. Kasi habang hinahabol mo ang lahat, approval, success, love, attention, unti-unti mong nakakalimutang pakinggan yung isa sa pinakamahalagang tao sa buhay mo. At sino ang taong yon? Ikaw. Kaya kung pagod ka na, hindi mo kailangan tumakbo pa. Baka kasi ang kapayapaan na hinahanap mo, hindi nasa dulo ng daan. Baka nasa mismong paghinto mo. Kapag natutunan mong manahimik, kahit hindi malinaw ang direksyon, doon mo mararanasan ang tunay na freedom. Freedom from pressure. Freedom from comparison. Freedom from chasing people who were never meant to stay. At sa dulo ng lahat, mapagtatanto mong hindi mo kailangan makipagkarera sa kahit sino. Hindi mo kailangan maging pinakamagaling o pinakapansin o pinakamasaya sa paningin ng iba. Ang mahalaga, natutunan mong maging payapa kahit ikaw lang, kahit walang ingay, kahit walang palakpak. So stop chasing what's already running away from you. Start choosing what stays. Your peace, your values, your faith, and your quiet strength. Kasi minsan, ang pinaka-mature na desisyon ay yung marunong ka ng huminto, marunong ka ng ngumiti,
at sabihin, ayoko na, pero payapa ako.